Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, ito pong pahayag ng dalawa pong tagapagtanggol ng ating bansa mga tambay. Ito pong sinasabing mga militar, mga men in uniform sa pangunguna po ng AFP na si Chief of Staff General Romeo Broners at siyempre po ang acting PNP Chief na si Nartates mga tambay. At tinabla po rin na rito, tinabla o sinasabing pinasinungalingan po nila ang umuugong po na sinasabi pong kudita at para po pabagsakin ang si Marcos Jr., si PBBM mga tambay. Pakinggan po natin ang pahayag po ng AFP at siyempre po ng PNP. Dito po, ang tanong ko lang po mga katambay. Ang tanong ko lang, hindi naman po lahat siguro ay katulad po ng pag-iisip po ng mga general na ito. Marami pa naman pong men in uniform sa atin na hindi po bulag. Meron pa naman po at napakarami po siguro nakakita na nangyayari po na anomalya at nagtatago na nga mga politikong magnanakaw at ibinaon tayo sa utang. At lahat po ng may accountability po nito ay ang Commander-in-Chief. 3 taon po ito. Grabe pong korupsyon. Pero itong mga men in uniform, lalo-lalo ang mga general natin, katulad po nitong si AFP Bronner at si Nartates, ay mukha yatang hindi nakikita na nilulubog na po tayo sa kumunoy at sa basurahan ng ating bansa. Wala po yata silang pakialam sa mga Pilipino na grabing kahirapan ang dinadanas mga kababayan. Pakinggan po natin. Not under my watch. Yan ang sagot ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa umano'y nilulutong kudeta laban kay PBBM. Tinabla rin ng PNP ang panawagang bawiin na ang suporta sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. May panawagan sa mga sundalo, pulis at reservist na kumalas na kay Pangulong Bongbong Marcos at pababain siya sa pwesto sa gitna ng isyu ng korupsyon kaugnay sa mga flood control project. Tulukan ang korupsyon sa Pilipinas! Sa mga kilos protesta noong September 21, ilang retiradong general at mga dating sundalo ang sumama sa marcha sa Gate 4 ng AFP headquarters sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Una nang inamin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may kumausap sa kanya na ilang retiradong general para bawiin ang suporta kay PBBM. Sa POCA Forum, sinabi ni Browner na tila katulad noong EDSA 1 at EDSA 2, lumakas ang pagkalampag sa militar. There were some recruitment activities, so to speak, of, sad to say, some of them retired officers of the AFP trying to reach out to the younger officers, trying to reach out to the commanders, reaching out to me even, no? And convincing us to intervene through several means. No? Maaring through a coup d'etat as written, a military junta, in order to come up with a reset for the entire Philippine society, or withdrawal of support. Pero pinabulaanan ni Browner na may nilulutong kudeta laban sa Pangulo. Nagulat daw siya nang mabalitaan niya ito at tinanong niya mismo ang Pulitzer awardee na nagsulat ng artikulo kung saan si Browner pa mismo ang kinukot umano nito. If you're referring to me, then I can tell you directly that I did not talk to any religious group. I did not plan a coup d'etat with the Secretary of National Defense, directed by the CIA. Giit pa ni Browner, itinuturing ang coup rumors na litmus test sa mga sundalo. We had this experience twice already, but look at where it brought us. We are still here. So
We believe that a military intervention in any form is not the solution to the things that we are now experiencing in our country. Sa hanay naman ng PNP, hindi raw kailangan ng loyalty check. Sa akin, wala pa naman kumakausap, as well as my staff, as well as the commanders, and even the regional directors, kasi yan ang mga pinaka-importante, whether civilian or retired armed forces or Philippine National Police officials. At sakali mang mangyari ito, Pagka meron, and then maybe pwede ko silang kausapin not to do it, and what's the basis? sapat na raw ang sinabi ni PBBM na siya mismo nais nang mapahinto ang korupsyon. Kaugnay nito, Oh man, si PBBM daw, sapat na raw po yung sinabi ni PBBM na talagang gusto niya rin na ma-stop po ang korupsyon. Paano ma-stop ang korupsyon? Puro politiko mo, kalyado mo magnanakaw. At ang pera ng taong bayan ay nagiging basura lang at nilalagay sa maleta at dinideliver sa Malacanang kasama sa pinsan mo. At kisaldi ko na buhay hari na sa ibang bansa. Paano mo lilinisin ang korupsyon kung ikaw mismo ay nai-involve dito? Hindi kaya? At hindi lang naman po flood control ang issue ng bansa. May issue ka rin ng pulburon, Mr. President. May issue ka rin ng pulburon. At may issue ka rin ng korupsyon. Hindi po ba? Sa PhilHealth, GSIS, SSS, PDIC, pati ang ginto sa Central Bank, umano. At lalong-lalo yung ginawa mo sa GAA. Di ba? Pinirmahan mo ang hindi bababa sa mga naisingit pong insertion, umano, na 241 billion, mga kababayan. At napakarami pa, iba, mga kababayan. At pati ang anak mo ay napakarami ring issue ng korupsyon sa flood control, proyekto sa Ilocos Norte, umano. Kaya dito po, mga katambay, ang nakikita po natin dito, mga kababayan, yung mga general, talagang hindi po sila, mga kababayan, matitinag. Bakit kaya? Dahil doon sa mga lumalabas ng mga nakaraan na priority sila nung hindi pa yata nagtatago si Tambaluslos at Saldico, ay lagi silang priority ang mga general yata natin. Ito po ba ang tinatawag ng ang sinasabing yung kanilang trust ay kaya ng bilhin ang kanilang dangal? Ang kanilang dignidad ay nababayaran na po ba ngayon? Nagtatanong na si Kamanong. Wala man lang kayo nakikita na nangyayari sa bansa. Bagsak ang ekonomiya. Walang pumapasok na mga investor. Napakahirap na sitwasyon ng mamayhirap na katulad namin. Kay mamahal ng bilihin. Kawalan ng trabaho. Hirap na hirap ang bansa. Baon sa utang. Mga proyektong ninanakaw ang pera ng mga politikong magnanakaw sa ating bansa. Kayo lang yung umaasenso, kayo lang yung mayaman. Ano na? Ganyan ba ang gusto nyo na mangyari? Ganyang pagpapatakbo? May issue pa ng pulburo ng Pangulo. Anong klase kayo na tagapaglingkod o tagapagbantay ng mamamayan at ng bansa? Nasaan? Mukhang hindi po yata kayo sa taong bayan at sa seguridad ng bansa kayo naglilingkod. Mukha yata naglilingkod na yata kayo sa mga politiko. Hindi kaya kasama rin kayo umano sa mga basurang maleta na naidideliver at napapartihan din kaya kayo ng mga ninanakaw ng mga demonyong politiko? Nagtatanong lang po tayo. Hindi naman po masama magtanong kay AFP Chief of Staff General Bronner at kay Acting PNP Chief Nartates. Nagtatanong lang po kami. Pero wag po kayong magpapakasiguro. Wag kayong magpakasiguro, mga general, dahil hindi nyo po kontrolado ang napakarami po. Marami po ang nasa baba. Marami. Mas marami po ang mga sundalo marine natin kisa po sa iilan mga general na tumatanggap yata ng pampabulag at pampabingi.
at pananahimik sa nakikita pong pagnanakaw ng gobyerno ngayon. Sana naman, wag naman tularan ng mga bago nating henerasyon na mga men in uniform ang ganitong sistema na okay lang po sa mga general natin na ganitong klaseng pagpapatakbo. Halos lahat ng politiko ngayon, majority ng mga politiko ngayon na magnanakaw. Sobrang magnakaw. Okay lang sa kanila, sa mga general na mga politiko po ngayon sa panahon natin ay mas marami na po ang magnanakaw at kakampi na po ng gobyerno pati makakaliwa. At laganap ang krimen at mga adiktos ay nagbabalikan. Okay lang po sa kanila yan. Yan ba ang gusto nyo, mga men in uniform, sa ating bansa, sa Pilipinas? Mas lumaganap ang kasamaan ng pagnanakaw, ang mga kriminal, ang mga adiktos, ang mga pulburon lord. Ibang klase po pala ang paniniwala ng mga taong ito. Pagka po pala nasasama sa perol ng basura, sa perol ng mga basura umano. Sana mga kabayan, sana po hindi po lahat ng ating men in uniform ay katulad po ng mga utak at paniniwala ng mga general na ito umano sa ating bayan. Huwag po kayong magpakasiguro. At siyempre naman po, sana naman, para kayo sa bayan, para kayo sa taong bayan, hindi po para sa mga politiko. Huwag naman po sana sa politiko kayo naglilingkod at sa pera ng taong bayan. Paglingkuran nyo po ang bayan, tingnan nyo po ang bayan, saan pupulutin ang ating bansa sa mga taong ito na sinasabi nyong okay pa at lalaban sa korupsyon, samantalang nagtatago na sila ngayon. At ang ginagawang investigasyon ay taki pa na. Paano mariresolba ni Bongbong Marcos, ni Marcos Jr. ang korupsyon? Sige nga. Pinagtatakpan na nga nila dahil sila mismo, pamilya nila ay nagiging sangkot dito umano. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya tingnan po natin mga tambay, dahil hindi naman po lulubay at hindi naman po titigil ang majority ng Pilipino na maiayos po at maitama ang ating bansa at mapaalis po at mapalitan ang ganitong sistema na paglilingkod na puro pamumulitika at puro pagnanakaw ang ginagawa po nila. Huwag po nating hayaan at huwag po tayong pumayag. Hayaan po natin yan. Ganyan po paniniwala ng mga general ngayon. Basta po tayo, ipaglaban po natin ang tama. Kamukha po ng ginagawa nung isa pong nasa Mindanao na si Gen Z ng Mindanao. At siyempre po, nahandyan pa po ang mga millennial po natin na representative na nahandyan na sila Kiko Barsaga, mga kabayan. At marami pa naman po tayong, mas marami po ang taong bayan isa po dito sa mga general na nagiging bulag po umano sa katotohanan, mga kababayan. Sana wag po sumunod ang majority po ng men in uniform sa ganitong klase pong paniniwala na mukha po ang paninindigan ay nasa mga politiko. Wala po sa taong bayan. Pinag-aral at ginastusan po kayo ng taong bayan, ng aming buwis. Kami po ang paglingkuran nyo. Huwag po ang mga politiko. Ang mga politiko po ay nagnanakaw din po yan ng napakarami sa pera ng taong bayan. Mahiya naman kayo sa nagpapakain at nagpaaral sa inyo. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. Ganon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you rin po. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po sa inyo, mga kababayan. At siyempre po, yung panalangin at dalangin po natin, pagsamasamahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na sila po maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. At ganun din po, mga kababayan, tayo po'y manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Ingat po, mga kababayan. Sa muli, konting tiis lang po. Paalam. Bye-bye.